Ang kwentong ginamit ay likhang kathang-isip lamang, hango sa tunay na pangyayari. Ang mga karakter, insidente, lokasyon at pangalan ay gawa-gawa lamang para sa layunin ng pagsasadula. Anumang pagkakatulad sa aktwal na pangalan, karakter o kasaysayan ng sino mang tao, buhay o patay, o aktwal na pangyayari ay ganap na para sa dramatikong layunin lamang. Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat, mga kwentong nanatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod, mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa nang magpahinga. Ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy, mga kwentong kababalaghang nakaukit sa kasaysayan. Ang mga ospital ay itinuturing na dambana ng pag-asa, mga lugar na itinatag upang dugtungan ng hininga at maghilom ng mga sugat. Ngunit paano kung ang mismong kanlungan ng mga sugatan ay siya na ngayong libingan ng mga naiwan? Ang Clark Air Base Hospital ay isang istrukturang minsan nang naging saksi sa libu-libong buhay na isinalba at maging na maalam mula sa bangis ng digmaan. Ilang beses na rin itong pinadapa ng mga bomba, ngunit patuloy pa ring itinatayo upang magligtas ng mga buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pag-alboroto ng bulkang Pinatubo, ang dating nagbibigay ng pag-asa ay naging bilangguan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Mula noon, binalot na ng kilabot ang mga pasilyo nito. Dahil sa dilim, may mga matang nagmamasid at may mga yapak na sumasabay sa bawat paghinga. Yapak ng mga sundalo at daing ng mga pasyenteng hanggang ngayon naghihintay ng tulong na hindi na darating. Sa paglingon natin sa kasaysayan ng abandonadong ospital na ito, sumisibol ang isang kwentong pilit ibinabaon sa limot. Ako si Emma, isang nurse at mahilig ako mag-explore ng mga kakaibang lugar. Bata pa lamang, mahilig na akong mag-uwi ng mga bagay mula sa mga lugar na napupuntahan ko. Isa itong paraan upang maalala ko ang memoryang meron ako sa lugar na yun. Dahil dito, nakilala ko sina Jerome at Cara, mga kaibigan ko mula pagkabata, nakasama ko na rin ngayon sa bawat gala at kalokohan sa buhay ko. Gumagawa kami ngayon ng vlog kung saan nagpupunta kami sa iba't ibang destinasyon sa Pilipinas at ang aming entry para sa buwan ng Nobyembre ay isang ghost hunting challenge. Bago ito para sa akin kaya aaminin ko, nakakaramdam ako ng kaba. Pero dahil kasama ko sila, ay umuo na lang ako. Napagdesisyonan namin na sa Clark Air Base ang aming destinasyon dahil malapit lamang ito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Nagsimula kaming magkakaibigang pasukin ang abandonadong ospital. Kinuna namin ang larawan at ang bawat sulok ng nalulumang gusali. Habang tinatakot ang bawat isa at mga nanonood sa amin. Pero habang nililibot namin ang lugar, nakaramdam ako bigla ng pananakit ng ulo. Napansin ito ng mga kaibigan ko at tinanong kung okay lang ba ako. Oo, okay lang ako. Ang sagot ko. Bilang nurse, sanay na ako sa pagod at walang tulugan na duty sa ospital. Dinaan ko na lang sa tawa ang pagod na nararamdaman ko para mapanatag din ang mga kasama ko. Niisip ko na lang na baka galing to sa trabaho lalo't maraming pasyente ngayon sa ospital na pinapasukan ko. Dismayado ang mga kaibigan ko dahil wala kaming nakuhaang multo sa lugar.
Para saan pang ghost hunting vlog na sinubukan naming ishoot kung wala naman kaming kababalaghang naranasan. Nagreklamo pa nga si Kara na dapat daw sa Baguio na lang kami pumunta. Nagsimula na rin silang mag-ayos ng mga gamit para makauwi. Habang inaayos nilang mga gamit, napadako ang tingin ko sa isang inaamag na cabinet sa loob ng kwarto. Binuksan ko to at tumambad ang mga lumang medical equipment. Aaminin ko na kahit luma na ang mga yon ay namangha ako. Bilang nurse, isa sa mga kinagigiliwan ko ang mga equipment na tulad nito. Kaya labis ang tuwa ko nang makita ko ang isang vintage nurse pin at isang stethoscope. Nahumaling ako sa itsura nito. Hindi ko alam pero para bang may boses na nanghihikayat sa akin na iuwi ko yun. Tinignan ko kung nakatingin ba sila Kara at Jerome. Nang masigurado kong busy sila, dali-dali kong ibinulsa ang pin at stethoscope na nakita ko. Souvenir ko na sana sa lugar na yun. Lingid sa kaalaman ko, bukod sa bitbit kong stethoscope, dala-dala ko na rin pala ang mga umaalulong na alaala ng nakaraan. Kinabukasan, pagkagising ko, una kong naramdaman yung pananakit sa leeg at batok ko. Inakala ko dahil lang sa maling posisyon sa pagtulog. Pero habang nag-aayos ako papasok sa trabaho, napansin ko yung stethoscope na inuwi ko. Parang naiibang pwesto niya kumpara sa pinag-iwanan ko kagabi sa lamesa. Kinilabutan ako. Pero binaliwala ko na lang at nagmadaling umalis. Pagpasok ko sa ospital, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ito yung karaniwang pagod. Bigat ito na para bang may nakapatong sa mga balikat ko. Isang pasanin na hindi naman akin. Nararamdaman kong may sumusunod sa akin, kaya panay ang lingon ko sa likod. Pero tuwing lilingunin ko, wala namang tao o sino mang nakasunod. Hanggang sa sumapit ang oras ng rounds. Kukunan ko sana ng blood pressure yung isang pasyente. Isinuot ko yung sarili kong stethoscope para pakinggan ang pintig ng puso niya. Isang malakas na tunog ang narinig ko. Tila nabingi ako. Nabingi ako sa lakas ng pagsabog at walang tigil na sigawan. Hindi ko alam ang nangyari sa akin. Tatanggalin ko sana ang stethoscope sa tenga ko, ngunit may mga malalamig na kamay na pumigil sa akin. Pagtingin ko sa stethoscope na gamit ko, tila naging iba ito. Di ko alam kung paano nangyari pero ito yung stethoscope na inuwi ko mula sa Clark Air Base Hospital. Imbes na tibok ng pusong narinig ko, sigaw ng mga sundalong nalagutan ng hininga ang narinig ko. Kasama nito ang tunog ng bomba sa bawat sulok ng kwarto. Nang tumingin ako sa may balikat ko, nakita kong mga paa ng sundalo na tila nakapasan sa likod ko. Puno ng dugo at nawawala ang ilang daliri. Sa sobrang takot ko, napasigaw ako at napaupo. Pumikit ako ng mahigpit habang umiiyak. Nang kumalma ako,
Tumahimik na rin ang kapaligiran. Pero pagmulat ng mga mata ko, iba na ang nakita ko. Nakita kong isang eksena mula sa nakaraan. Mga sundalong nag-aagaw buhay, mga doktor na hindi na magkanda-ugaga kung sino ang uunahing gamutin. Natauhan lamang ako nang biglang tumunog ang telepono ko. Si Jerome, takot at sinabing, tignan ko raw ang video na sinend niya. Zoom in daw nila yung raw footage. At sa likod ko, habang paalis ng ospital, unti-unting lumitaw ang maraming pares ng mata. Nang makita ko ang footage, kinilabutan ako. Naramdaman kong maraming kamay na parang gusto akong lamunin ng buhay. Dito ko na sa kanila ikinuwento ang lahat ng nakakakilabot na bagay na naranasan ko sa buong araw. Takot sila at hindi makapaniwala sa nangyari sa akin. Tinanong nila ako kung may ginawa ba ako. Bakit ako lang daw ang sinusundan? Bakit sila'y wala namang nararamdaman? Sa puntong yun, umamin na ako. Sinabi kong may inuwi ako. Isang lumang stethoscope at vintage nurse pin na galing sa ospital. Galit na galit sila sa ginawa ko. At sinabing ibalik ko raw ito o kung hindi, walang katapusang pagpaparamdam ang mararanasan ko sa buong buhay ko. Isa na lang ang nasa isip ko. Kailangan kong maibalik ang kinuha kong stethoscope at pin. Kailangan kong mailayo sa akin ang sumpang dala ng mga bagay na yun. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Papunta na sana ako sa nurse station para kuhain ang iba ko pang gamit at makaalis na sa lugar na to. Ngunit sa hallway ng ospital, nakita kong isang wheelchair sa dulo nito. Bigla-bigla itong gumalaw na tila papunta sa akin. Tumakbo ako papalayo hanggang sa marating ko ang emergency room sa pinakababang palapag ng ospital. Doon ko nakita ang isang babaeng sugatan. Alam kong hindi normal na pasyenteng nakita ko. Isa siyang kaluluwa mula sa nakaraan. Nagmamakaawa siya at humihingi ng tulong. Nagmamadali siyang lumapit papunta sa akin. Napapikit ako at hindi na ako nakagalaw pa sa kinatatayuan ko. Tila dumaan sa katawan kong kaluluwa ng babaeng nakita ko. Doon, nabitawan ko ang stethoscope na inuwi ko mula sa Airbase Hospital. Pagmulat ng mga mata ko, wala na ako sa loob ng ospital na pinagtatrabahuhan ko. Bagkus, nasa harapan ko ngayon ang Clark Air Base Hospital. Lakas loob akong pumasok sa loob ng abandonadong ospital at ibinalik ang stethoscope kung saan ko ito nakuha. Humingi rin ako ng tawad sa mga kaluluwang nagambala ko. Pero hindi sila tumigil. Ilang buwan nang lumipas. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sila. Patuloy sa paghingi ng tulong. Patuloy sa paggambala ng buhay ko. Hindi ko na rin kinaya pang magtrabaho. Tinanggal ako sa ospital dahil tingin nila ay may sakit ako. Nababaliw na. Na lahat ng mga nangyayari sa akin ay kathang isip ko lamang.
Pero totoo. Totoo sila. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Ang makabalik sa kasalukuyan at muling datnan ng hininga. Mula nang matanggal ako sa ospital, sinubukan kong maghanap ng panibagong pagkakakitaan. Dito ko naisipang magbenta ng mga lumang damit. Habang inaayos ko ang mga damit na aking ibebenta, nakita ko ang unipormeng suot ko noong araw na pumasok kami nila Jerome at Cara sa ospital. Matagal na rin bago ko muling binisita ang alaala na hawak ng damit na ito. Napansin ko na tila may laman ng bulsa ng unipormeng ito. Nang aking hawakan, natuklasan ko ang isang nurse pin. Pero hindi ito yung pin na gamit ko sa dati kong trabaho. Mula ito sa lugar na pilit ko nang kinakalimutan. Mula sa Clark Air Base Hospital. Ito bang dahilan kung bakit hanggang ngayon ginagambala pa rin ako ng mga kaluluwang naiwanan doon? Agad kong sinunog ang damit at pin sa basurahan. Sa pag-asang iiwanan na ako ng alaalang ito. Ito na ang huling vlog na isinulat ni Emma. Matapos nito'y lumipad na siya patungo sa ibang bansa sa pag-asang makakalimutan ang kababalaghang kanyang naranasan. Lingid sa kaalaman niya, meron palang nakapulot ng pin na kanyang sinunog. Imbes na maputol ang sumpang bitbit nito, patuloy pa rin itong gumagambala ng mga tao. Umaasang mapakikinggan ang panaghoy nila. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy ng nakaraan na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.